Hello Kathden fans! So ang gaganda ng items natin ha, pinakauna na nga rito, itong low-key lang ang Kathden, spotted si Ma'am Kath sa isang mall. At saka si Sir Alden o panalo sa Vietnam. Nako mga kasambreros, abangan natin ito. So parang naging talk show. So ito na nga ha, pinakauna, low-key lang talaga ang Kathden, tapos may picture na magkadikit yung mukha nila, tapos parang kinikilig sa bawat isa mga kasambreros. So ito po ay post kagabi ng isang Kathden fan, no, na sobrang fan na fan din po mga kasambreros, no. Shout out kay Man Rizel Kenneth, no. Uy, low-key daw yan Kathden. So low-key lang mga kasambreros. So talagang may mga personal commitments at saka agenda lang talaga ang Kathden sa ngayon mga kasambreros. But we know that they are personally and privately communicating mga kasambreros. So talagang tayo po ay nag-aantay at saka nag-aabang lang, no. Pero ang picture na ito ay parang throwback lang mga kasambreros, no. So in-repost ko lang po kasi nga reminder na sa atin na low-key lang talaga ang Kathden. So they're just busy doing their own projects and works mga kasambreros. So tayo po ay mag-aabang. And then ito, so yung post na ito mga kasambreros ay sa parang nasa Stardust sila, no. Kathden date yan. So this was posted mga kasambreros na isang Kathden admin din. Pero ito po ay during their bago sila yata bago SOP nag-AOS na All Out Sundays guesting mga kasambreros. So ito yung kanilang picture, parang dumaan sila sa hindi ko alam kung Stardust, ito nasa baba lang ng GMA, pero yun po, no. Pero parang nag-date lang sila mga kasambreros, no. Pero this was during HLA or Hello Love Again promo mga kasambreros. And then ito, so spotted nga si Ma'am Catherine mga kasambreros. Sabi ng caption dito, parang nasaan siya, parang gumagawa ng Ideal Vision na shoot mga kasambreros, no. Sabi dito ng fan na nag-post mga kasambreros, randomly saw Catherine Bernardo, napakaganda at simple, sobrang bait rin. She even called and invited the Lola in front of me to have a photo with her. Sobrang happy ni Lola. I really wanted to have a photo with her. Gusto ko sumingit sa mga nagpapapicture but my introvert self cannot. Ay, kawawa naman si fan, no. Hindi daw siya nakapag-picture kasi nga introvert siya. Pero dapat kasi gustong niya talaga mag-picture. Pero salamat na rin at meron siyang video mga kasambreros, no. So si Ma'am Catherine dito ay naka-stripes, no. Mahilig siya ganito. Pag hindi masyadong short or maikli yung kanya mga sinusuot ay itong ganito, no. Parang mahaba at saka malalaki mga kasambreros, which definitely fits her. Tapos hindi ko alam kung bumibili siya ng glasses or nagpapalit ng glasses mga kasambreros, or she's doing a shoot. At saka parang recent siya, no. So I believe na bago ito mga kasambreros. Tapos nagsasalamin siya gamit-gamit or sinusukat yung tawag dito, yung glasses mga kasambreros from Ideal Vision. And alam natin si Ma'am Catherine ay siya po ang brand ambassador kasama si Mami Min ng Ideal Vision na product mga kasambreros ng glasses. So ang cute lang, no, ni Phenomenal Box Office Queen. So nagulat na ako, no, kasi random lang siya. So I believe this is bago kasi kagabi lang siya in-upload mga kasambreros. And then ito, so congratulations kay Sir Alden. So ito rin ay nagulat din ako dito mga kasambreros, no. Kakapost lang kagabi, panalo si Phenomenal Box Office King sa Vietnam bilang male celebrity of the year. Grabe, no. Kahit sa ibang bansa, kilalang kilala Sir Alden. Dito lang sa atin, male celebrity of the year sa mga People's Choice Awards, GMMSF, and so on mga kasambreros. Pero doon sa kanila meron din ganito, male celebrity of the year sa International Golden Summit Excellence Awards. So no, pero this was August 27 pa. Para ngayon lang na post mga kasambreros na mga admin, no. So although medyo late tayo, pero congratulations kay Sir Alden, no. Sabi dito is male celebrity of the year sa Siponbu Hotel Da Nang, Vietnam noong August 27. So hindi na siya nakapunta kasi sobrang busy ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros. So congratulations kasi
hindi lang siya dito, ito yung sinasabi ko na pag kinukumpara nila si Sir Alden kay Sir Daniel Padilla. Although may mga achievements naman Sir Daniel, no, we're not downgrading or dinadown si Sir Daniel Padilla. Pero wag na lang sana na i-compare, no? Kasi ito kaliwat kanan, no? Kahit na wala yung presence na talang panalo si Sir Alden, mga kasambreros. So, malayong malayo. Sa faith, sa pananampalataya pa lang kay Lord, hindi naman sa dinadown din natin si Sir Daniel kasi mas talaga, si Sir Alden talagang malalim yung kanyang personal na relationship kay Lord. So, dun pa lang, yun na yung pinaka-pogi points, mga kasambreros. It's not just the looks, it's not just the, yung charisma na kinikilig ng mga tao, and so on and so on. So, it's about, I would say, personality, ganun mga kasambreros, no? Yung kanyang character in general. So, hindi ko masasabi na hindi mabait si Sir Daniel Padilla. Pero yun po siya, no, when it comes to And then ito, next item natin mga kasambreros, yung picture ng kasama niya kahapon, yung nakaupo sila mga kasambreros parang sa isang cafeteria. Girlfriend pala yun ng classmate ng friend niya, girlfriend ng friend ng classmate niya, mga kasambreros. So, walang something na she's just a fan, mga kasambreros. So, Sir Alden, alam natin din hindi naman picture yan kung kunwari girlfriend niya na ganyan sa public pa. So, never yung magaganyan, mga kasambreros. So, cancel ang selos, girlfriend ng friend ng classmate niya. So, ganun po, mga kasambreros. So, nagpa-picture lang siya, no? Kasi, sabi ko na nga ba so, parang classmate niya or something related or someone related sa mga classmates niya, mga kasambreros. So, yun ang pinakauna kong naisip kagabi. And then ito, so, si Sir Alden, no, parang na-repost lang itong kanyang relo, tapos nag-ayos siya. And then yung kanyang kulay blue na suot, mga kasambreros, na sobrang elegante. And ito yung time yata na na may teleserye sila. Tapos sabi dito sa caption ay yung tipong sa'yo pala lahat yung relo, mga kasambreros, na pagmamayari pala ni Sir Alden. Pati yung kotse, no, sobrang elegante ni Sir Alden, mga kasambreros, na repost lang. So, basta ang brand ng mga relo niya ay sobrang mamahalin. So, pinaka na nga dito yung Rolex, mga kasambreros, no, na talagang pack na pack. sobrang elegante at sobrang diamante, mahal, mga kasambreros, at saka ibang level niya, phenomenal box office cinema king, mga kasambreros. So, presence pa lang niya, plus itong kotse, nako, asad ka pa, no? Kay phenomenal box office. And then ito, so sobrang cute ng story ng fan na ito na kay Ma'am Catherine, mga kasambreros. Sabi niya, nung pumunta siya dun sa may fresh na BeautyCon, mga kasambreros, I waited 13 years for this moment and finally it happened. Grabe, no? 13 years yung inantay ng fan na ito para lang makapagpa-picture, makita si Ma'am Kath, mga kasambreros, personally. So talagang it just happened. So ang cute lang, no? Kasi parang isang istorya, parang isang pelikula na nangyari siya, and then may crying emoji siya at saka maluha-luha na emojis, mga kasambreros, na nilagay dito. So nag-blue din si si Ma'am, no, yung kanyang fan, mga kasambreros. So sobrang cute lang ng istorya. So actually that is it. And ito last item natin, mga kasambreros. So na-remind tayo dito, no, ng isang fan na Catherine Bernardo, the #1 celebrity that holds the title of Queen of Endorsements, mga kasambreros. So, she's definitely indeed the Queen of all endorsements. So, yun po, no, walang tatalo, mga kasambreros. Hindi ko na mabilang-bilang at hindi ko na mailista, mga kasambreros, ang kanyang mga endorsements. Alright, so yun lang po sa ating Catherine items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 4, 2025, Thursday na po. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito ang title, Dahil kay Kristo. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So alam kong maraming beses nyo na ito narinig or napanood or nabasa, mga kasambreros, no, yung Philippians 4:13.
na encouraging, uplifting at verse na nagpapalakas mga kasombrero sa mga taong nanghihina. So kung ating babalikan yung buong or yung magbabackread tayo ng konti mga kasombrero sa Philippians chapter 4 verses 10 to 12, sinasabi dito ni Apostol Pablo na he's rejoicing, no? Masaya siya mga kasembreros na kumapa ang pananampalataya, no, ang kanilang care, ang kanilang opportunity. Kumapa ay parang si Apostle Paul dito ay gusto niya makita sana yung mga tao sa Philippi ay wala siyang opportunity kasi nga dahil sa kanyang ginagawa, no, mga kasembreros. So ang sasabi niya pa dito is may mga times na alam niya at naranasan niya ang magkaroon ng abundance, no, ang maraming blessings, for example, maraming pagkain, maraming kapatiran, maraming basta maraming bagay mga kasamayan, no, spiritual blessings, and alam niya yung mawalan mga kasambreros. So sa kanyang personal na experience na na-experience din natin mga kasambreros, minsan walang-wala tayo, no, minsan na maraming andyan, maraming blessings, no? Sabi niya dito, no, sa 12 mga kasembres, everywhere and in all things, I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need, no? At talagang walang-wala siya mga kasembreros, no? Talagang nangangailangan siya, kumbaga pa yung pera niya sa busa ay ubos na mga kasembreros. Pero sabi niya dito sa 13, I can do all things through Christ who strengthens me. So dahil kanino? Dahil kay Kristo mga kasembreros. Ito yung gusto ko ring ma-possess, no? And gusto rin ng Diyos, of course, na ma-possess sa ating buhay. Yung mindset na dahil ako nagtagumpay ako dahil kay Kristo. Nagawa ko ito dahil kay Kristo. Naging successful ako dahil kay Kristo. Na-achieve ko yung goals ko dahil kay Kristo. May pagkain kami dahil kay Kristo. May kaalaman ako, may dunong ako, may idea ako, may strategy ako, may talent ako, may skill ako dahil kay Kristo. Nabubuhay ako ngayon dahil kay Kristo. Humihinga ako dahil kay Kristo. As in lahat-lahat mga kasembres na malakas ako ngayon, no, dahil kay Kristo. Masaya ako ngayon dahil kay Kristo. So yung mga tao sa paligid natin, yung mga kaibigan natin, yung pamilya natin, instruments po yun sila mga kasembreros. Sinamahan ka ng kaibigan mo na lumabas, gumala, kumain sa labas, or magkape sa labas. So mga ganun mga kasembreros. Blessing yan sila, no? Kumbaga bigay sila ng Panginoon, biyaya sila ng Panginoon. That is why kung meron mang dapat itaas, merong reason, merong dahilan kung bakit tayo ay nag-exist pa sa mundong ito dahil kay Kristo. So ang teaching na ito, ang reminder ni Apostle Paul sa mga taga-Philippi at sa atin na mga mananampalataya, mga kasembreros, dapat ganun yung mindset, no? Nakilala ko ng mga tao dahil kay Kristo, no? Yun ang ko rin isa sa mga, hindi isa, yun ang talagang goal ko mga kasus na, kunwari, ma-feature tayo sa TVS dito, Kuya Kim, ay ipangalandakan yung kabutihan ng Diyos, mga kasembreros. Kung meron tayong dapat ipagyabang, yun ay si Kristo. No, yun ay dahil sa kanyang kabutihan, sa kanyang grasya, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang awa, sa kanyang pagpapatawad mga kasembreros sa atin, and His finished work of Christ mga kasembreros sa cross, sa Kalbaryo mga kasembreros, no? Sa Golgotha. So ganun dapat ang mindset natin. So kung kasi ang tao kasi nagyayabang yan mga kasembreros. Nature na talaga natin na kunwari, inisip mo na, nakapagtapos ako dahil sa talino ko, dahil scholar ako, dahil nagtrabaho ako, dahil may part-time job ako, dahil naging working student ako, o dahil sa magulang ko, o dahil sa pagtustos ng aking ganito, ganyan, dahil sa nag-aral ako na mabuti, ganyan. So yes, no, tama yun. Pero kaninong galing kalakasan, okay? Ang dunong, no? Ang talent, ang skill, no? Ang ating, lahat na meron tayong mga skill. Kaya nga, yung buhay na ito, utang. Kasi kung hindi natin utang ito, hindi na tayo mamamatay, di ba? Kasi babawiin na no? Kung babawiin na ng Panginoon ng ating buhay kapag tayo ay namatay mga kasembreros. That is why utang ang buhay na ito, and there's no permanence sa mundong ito mga kasembreros. So kung kaya ang verse na ito ay isang powerful reminder, ito yung kagandahan na kahit na paulit-ulit yung salita ng Panginoon na nagpapalakas, nagre-remind, nag-warn, no? Kung nagsisignal sa atin na mali yan, o ito tama, o ito ganito dapat. So kahit na paulit-ulit siya mga kasembreros, there is still that great and new revelation ng Panginoon sa atin
bibigyan tayo ng ibang perspective ba, ng ibang learning mga kasambreros. So kahit na paulit-ulit na binabasa, paulit-ulit na sinasabi, kinukwento, pinipreach mga kasambreros at pinag-aaralan ng salita ng Panginoon, nakaka-amaze dito na iba-iba yung revelation mga kasambreros. And kung pa yung Bible mga libong taon na, but still no, yung amazingness, yung power, yung work niya mga kasambreros at saka transformation na nabibigay sa tao ay nakakamangha. Kung pa yung revelation niya, yung ipinapahayag niya sa tao, bawat basa, bawat pag-aaral ay iba-iba mga kasambreros. Although may central theme siya, kalakasan dahil kay Kristo, pero iba, hindi ko ma-explain mga kasambreros sa sobrang amazing ng salita ng Panginoon mga kasambreros. And reminder ito sa atin, yung Philippians 4:13 na yung kalakasan natin, yung capability natin na pinapossess ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin at dahil ito kay Jesus Christ mga kasambreros. So, yung pananampalataya, ito yung nagdo-draw, nagmamagnet mga kasambreros sa kay Lord Jesus Christ sa atin. Kasi kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo nagtitiwala sa Kanya, hindi tayo nagtitrust sa Kanya mga kasambreros, useless po ang lahat. When Paul wrote this letter to the Philippians, he was expressing his own journey and the various trials he faced. So kagaya na mention natin mga kasambreros, na iba-ibang trials na kanya na-experience. That is why, he himself experienced yung mga ganong bagay kung kaya siya isang buhay na patotoo. The overall message is about finding strength in Christ which can uplift and empower us no matter what challenges we encounter. This verse encourages us to learn or to lean on God and His limitless power, connecting us to a deeper understanding of our own potential. Napakaganda, no? Kasi ito po ay reminder sa atin na dapat hindi lang pahapyaw yung ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. There should be that deep malalim ba? Kasi ang tao may potential yan, pero kapag hindi niya ma-discover kasi nga hindi siya nag-understand ng malalim, ay hindi niya ma-unleash, no? May mga narinig ako mga influencers na nasa 30s na sila, nasa 40s na sila, saka lang na na-discover na may talent pala ako sa ganito, may potential pala ako sa ganito, may passion pala ako sa ganito. So ang everyday natin na pamumuhay, it's a matter of learning, discovering new things mga kaso sa paligid, and especially sa ating buhay na tayo po ay dapat nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi kapag ang Diyos ay kasama natin, doon din siya naglalagay ng mga tao, ng mga circumstances, ng mga sitwasyon sa buhay natin para ma-discover natin ba yung mga potentials natin na ito. And that's another amazing work mga kasambreros ng kanyang salita at ng banal na Espiritu ng Panginoon. So, Paul is not simply referring to a physical strength, although that may be a part of it. Instead, he's talking about an inner resilience, an assurance that whatever situation we face, we are not alone. So, hindi lang siya physical na kalakasan, no, ang sinasabi dito ni Apostle Paul mga kasambreros, kundi yung inner strength ba, inner resilience mga kasambreros, na kahit ano mangyari, nakaka-get up tayo, nakakabangon tayo mga kasambreros kasi nandyan si Jesus Christ dahil kay Kristo. Napakaganda, no? Ang ganda mga kasambreros, kung kaya tayo ngayon ay kung tayo pa nahihirapan, kung tayo nanghihina physically, emotionally, nanghihina ba tayo spiritually, socially, yung relasyon natin may mga lamat na. So it's time to get up, no? It's time to get back up mga kasambreros, using the Word of God and apply the Word of God na effective talaga yung fruit of the Holy Spirit na love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control mga kasambreros. So siyam yun. So sa love pa lang, kung merong love sa loob ng tahanan, ay nagkakaroon ng reconciliation, forgiveness, humbleness, etc. So kung kaya ako sa inyo ay talagang magbasa na po tayo at mag-spend time talaga tayo mga kasambreros, no? ng pagbabasa at pag-aaral ng ating salita ng Panginoon. Grabe, no? Ang ganda po nito mga kasambreros. But in the meantime, sinalaman po sa ating Word of God, no? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, kalakasan, inner strength, physical strength, spiritual strength, emotional and social strength mga kasambreros, financial strength, no? Na nagmumula sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Jesus Christ is His name. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, pa. Alam po. I love you all.